pinaglilingkuran sa gabing ito ay nais kong dumulog tayo sa verse na ating gagamitin. Aklat ng Genesis chapter 9 at starting verse 20 ay babasa tayo ng isang narrative sa gabing ito. Isang pangyayari sa panahon ni Noah after the flood. Pagkatapos na sila ay makalunsad mula sa daong at namuhay sa lupa. Sa verse 20, sabi rito ng verse 20, "Then Noah began farming and planted a vineyard. He drank of the wine and became drunk, and uncovered himself inside his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders, and walked backward and covered the nakedness of their father. And their faces were turned away so that they did not see their father's nakedness. When Noah woke from his wine, he knew what his youngest son had done to him. So he said, 'Cursed be Canaan, a servant of servants he shall be to his brothers.' He also said, 'Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant.'" Ang Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin, tayo muli magsabi, Amen. Praise God, mga po tayo sa oras ito. Purihin ng Diyos sa magandang gabi sa bawat isa, pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. At sa gabing ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan, isang paksa na ito'y dumating sa isang umaga habang nakikinig ng ilang mga pangangaral, di naman ng ilang mga mangangaral. At yun po yung isang paraan para minsan ay makakuha ng inspirasyon, ay minsan nakikinig sa ilang mga mangangaral. At nang marinig ko ang paksang ito na may kinalaman dito, ay karako kong inisip na ito ay gusto kong i-share. At pero ang iniisip ko ay ituloy natin yung ating series na pinag-usapan about the anointing. At gusto ko sanang ituloy pa yung may kinalaman sa outer, karugtong na outer anointing, and this coming Sunday ay may kinalaman sa inner anointing. But paggising ko kanina umaga, pagbukas ko ng isang bahagi ng scripture, ay bumungad sa akin ng isang verse na may kinalaman sa tatalakayin nating paksa sa gabing ito. So I decided na ito lang ang share, ito lang ang pag-usapan sa oras na ito, at paubaya sa kamay ng Panginoon ang mga susunod na paksa na ating pag-uusapan. So sama nyo rin sa prayer yung mga paksa na ating pinag-uusapan, dahilan bawat sa atin, tayo pare-pareho mga kapatid, ang pagkakaiba lamang natin ay sa kaloob, pero tayong lahat ay pantay-pantay sa ang spiritual ng mga bagay ay totoong wala tayong muwang sa bagay nito maliban ng Espiritu ng Diyos ay tumulong sa atin. Kagaya ng sinabi ng 1 Corinthians chapter 2, ang tanging nakakaalam ng mga bagay ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos na narito sa atin. So that's the very confidence na meron tayo, ay ang Espiritu Santo na ating tinanggap ang siyang magtuturo sa atin ng mga bagay ng Diyos. At yan yung pangako o sinabi ng ating Panginoon sa book of John chapter 14 and chapter 16. Sinabi niya, kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo, siya ang mag-aakay sa inyo ng lahat, sa lahat ng mga bagay,
at magpapahayag sa inyo ng bagay na darating at siya rin ang magtuturo ng buong katotohanan. So yun yung ating, doon tayo na nagre-rely sa huling mga araw na ito. Ngunit sa gabing ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kaisipan at aking pinangmagatang itong an act that leads to blessing. O isang gawa na magdadala sa atin sa pagpapala. An act that leads to blessing. Now, ang bahaging ito ng narrative na ating nabasa, ito yung panahon na si Noah ay bumaba galing lumunsad mula dun sa doong o dun sa sa arka na pinagawa ng Panginoon sa kanya. At pagkatapos na ang Diyos ay nagsabing ang katapusan ng sanlibutan ay dumating na dahilan ang tao ay dumating sa kanilang kasamaan. At ang Diyos ay nagsabi ang kanilang araw ay 120 years na lamang. And within that 120 years na binigay ng Diyos na allotted period sa panahong yon, sa age na yon, ay inutusan naman ng Diyos si Noah na mag-build ng ark. So as we know this story, na ang ark na yon ang siyang naging daan upang si Noah at ang kanyang sambahayan ay naligtas. At in fact, ang aklat ng 2 Peter chapter 2 verse 5 ay mababasa natin ang description ni Peter kay Noah. Sino ba si Noah? At ang description na ito ay makakatulong sa atin mamaya habang tayo nagpapatuloy. So ang verse na yan, ang verse 5, if he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness. Sa King James Version, ang tawag sa kanya ay a preacher of righteousness. A herald, o yung isang taong na nagde-declare. Sa Nasby ay and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness. So si Noah ay isang mangangaral. Tandaan po natin yan. Si Noah ay isang preacher of righteousness. So, sa panahong yon, pagkatapos na si Noah ay nag-build ng ark at nangaral sa kanyang kapanahunan, ay ang isang hindi magandang bagay ay ang walang na-convert sa panahong yun, maliban sa kanyang sambahayan, 8 lamang sila ang naligtas. Sabi ng Biblia, meron lamang 8 naligtas. At pagkatapos noon, ang buong sanlibutan ay inapawan ng tubig at ang lahat ng mga mayroong hininga ng buhay ay namatay. At pagkatapos noon, tumagal si Noah ng almost a year doon sa ark hanggang sa mag-subside yung tubig doon sa lupa hanggang sa kanyang makita na natuyo ng lupa at siya ay bumaba at siya ay naghandog sa Panginoon at ang Diyos ay nakapag-usap sa kanya at sinabi sa kanya, hindi ko na kailanman uulitin o gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig dahilan nakita ko na ang kaisipan ng tao ay nananatiling masama, kaya ang Diyos ay gumawa ng tipan. At nagpakita kay Noah at sinabi sa kanya ang ilang mga bagay. So punta tayo doon pagkatapos na si Noah na bumalik na sila sa ordinary life. Sa normal na buhay ay bumalik na si Noah at ang kanyang pamilya. At sabi nito ng verse na ito, si Noah ay nagpasimulang naging isang farmer at siya ay nagtanim ng vineyard o ng ubasan at as a farmer ay nagpapatubo ng ubas
ay dumating yung isang pagkakataon na si Noah ay uminom ng bunga o ng wine na kanyang itinanim. So, hindi naman sinasabi na si Noah ang unang-unang gumagawa ng ganitong bagay, and probably ay sa mga unang panahon ay ito na ay mga ginagawa nila. At sabi ng verse 21, and he drank of the wine and became drunk and uncovered himself inside his tent. In his tent. So si Noah ay nakainom nung alak na kanyang na piniga mula doon sa ubas na kanyang tinanim, at siya ay uminom ng alak at siya ay nalasing at nahubaran sa loob ng kanyang tolda. Now, hindi ko bibigyan ng pansin ang nangyari sa pagitan ng kasalanan ni Ham at sa pangyayari ito dahilan merong mga teorya tungkol sa ganitong bagay at ayaw kong mag-dwell sa puntong yon. So, sabi rito, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside. So, gaya ng sinabi ko, ayaw kong magbigay ng pansin dito sa sin of Ham, pero ang gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, ay yung ginawa ni Ham na nakita niya ang kahubaran ng kanyang ama at kanyang sinabi doon sa kanyang mga kapatid na nasa labas. At ang gusto kong pagtuunan ng pansin na yung tinatawag na an act that leads to blessing ay yung ginawa ni Shem at Japheth. So, pupunta ko noon sa puntong yon na ginawa ni Shem at ni Japheth, na but Shem and Japheth, so sa kabila na si Noah ay nakita ni Ham na siya ay nahubaran doon sa kanyang tolda and totally naked, at kanyang sinabi doon sa kanyang mga kapatid, pero yung mga kapatid niya na si Shem at si Japheth, ang kanilang ginawa ay sabi rito ng sumunod na verse, but Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and walked backward. So, ang ginawa ng dalawang ito na si Shem at si Japheth ay naglagay ng, sabihin natin, kumot sa magkabilang balikat nila at lumakad na paatras at tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama, and walked backward and covered the nakedness of their father, and their faces were turned away so that they did not see their father's nakedness. So hindi nila nakita ang kahubaran ng kanyang ama habang sila ay naglalakad patalikod. At pagkatapos nito, sa verse 24 ay pinakita roon, when Noah awoke from his wine. Nang si Noah ay magising o maka-recover mula sa kanyang pagkalasing, sabi nito, when Noah awoke from his wine, he knew what his youngest son had done to him. So makikita natin na meron siyang tatlong anak, si Shem, si Ham, at si Japheth. Si Shem ang panganay, si Ham ang bunso, si Japheth ang nasa gitna. Si Shem ay kilala na si Shem ang siyang pinakaninuno ni Abraham. Dito nang galing si Abraham. At si Japheth naman ay later on dahilan binigyan sila ng komisyon ng Diyos na fill the earth. Kalatan niyo muli ang lupa, kagaya ng sinabi ng Panginoon sa mag-asawa, be fruitful and multiply and fill the earth, replenish the earth. So sa pamamagitan ni Shem, sa kanya nagmula siya ang ninuno ni Abraham, ibig sabihin siya ang ninuno ng sabihin natin ng bayan ng Israel.
At samantalang si Japet naman ang siyang naging, siya ang ninuno ng mga Gentile. At si Ham ang siyang pinagmula ng angkan ng mga taga-Kanaan. So may kita natin, but Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and walked backward and covered the nakedness of their father. And their faces were turned away so that they did not see their father's nakedness. When Noah awoke from his wine, he knew what his youngest son had done to him. So he said, "Cursed be Canaan, a servant of servants he shall be to his brothers." So pagkatapos na magising si Noah, ay nalaman niya kung anong ginawa ni Ham sa kanya, ay ang kanyang binigay ay he cursed Canaan. O he cursed ang anak ni Ham. He cursed Canaan. Cursed be Canaan. At ang magiging kalalagay nila is a servant of servants, he shall be to his brothers. Inyong maalala mga kapatid na isa sa panahon ng lipulin sa pamamagitan ni Joshua ang lugar ng Kanaan, ay merong mga taga-Gibeon, mga Gibeonites, ang nagkunwari na sila ay malayong lugar, at sila ay dahilan natatakot sila, humingi sila ng tulong, at sila ay kinupkup ni Josue, at nakipagtipan sila doon sa mga taga-Gibeonites na hindi nila alam ito pala'y malapit lamang na kanilang na mga taga-Canaanites din. Pero ang dahilan alam nila ng lahat ng mga tao roon ay lilipulin sa pamamagitan ni Josue, kaya sila ay nakipagtipan. So, at sila, ang mga Gibeonites ay naging taga-igib ng tubig, taga-alipin talaga ng bayan ng Israel. So, makikita natin ang ganitong fulfillment. So, sabi rito, he also said, so kung kanyang kinurse, and usually, nakikita natin sa unang panahon, ay ang ama ang siyang naggagawad ng blessing sa kanilang mga anak. And usually, kagaya ng nangyari sa magkapatid na si Esau and Jacob, ay nag-iisip sila kung sino ang magiging mas nakakahigit kaysa kanila. So dito ay ibinigay ni Noah ang curse kay Canaan, at ngunit sabi niya, kanyang pinagpala naman, and he also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant. May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant." So may kita natin dito, ano yung nag-lead sa blessing ni Noah dito sa dalawang anak na ito. So makikita natin yung kanilang act na ginawa, yung kanilang ginawang pagtatakip doon sa kahubaran ni Noah ay naging daan upang si Japheth at si Shem ay pagpalain ni Noah. Iginawad ang ganitong klaseng blessing. You know, kung ating bibigyan ng pansin, ay ang Biblia na ito ay sinulat, alam natin, ang first book of na sinulat ni Moses, ang unang mga aklat na kanyang sinulat ay ang book of Genesis hanggang Deuteronomy. So, dahilan hindi lahat pwedeng ilagay sa kasaysayan dito sa Biblia, so naglagay sila, pumili si Noah ng ilang mga punto na siyang magiging reference bakit later on ang Canaan ay kanilang sinakop. So ito ay pagpapakita na merong naging daan at naging dahilan din naman kung paano ang Diyos ay naggawad ng blessing sa dalawang ito, kay Shem at kay Japheth. At kagaya ng sinabi ko, ang kanilang act na kanilang ginawa is
to cover the nakedness of their father. Ngayon, alam niyo ba na ang mga bagay na nasusulat sa banal na kasulatan, sa Biblia, and mostly yung mga bagay na nangyayari dito, ito ay may laging kaugnayan sa tinatawag na plano ng Diyos. Diba? Maraming mga bagay na nasulat sa Biblia na mga account na nangyayari, mga pangyayari, mga ilang mga kaganapan na nangyayari, pero ang lahat ng ito ay nagpapakita lamang sila na ito ay may kaugnayan sa tinatawag na plano ng Diyos, sa layunin ng Diyos. Now, pansinin ninyo, sandali kong iiwanan ang ganitong bagay na si Noah ay nasumpungan siya sa kanyang, sabihin natin, sa kanyang kahinaan. At siya ay nagkamali, o sabihin natin, siya ay nadala doon sa mga produkto na kanyang ginawa at siya ay nalasing. At nang siya ay mahubaran, ay hindi nag-take advantage ang dalawang itong kanyang anak. Hindi sila, sabihin natin, kung pupuntahan ko lang yung mas mababaw na paliwanag tungkol dito, ay hindi sila nag-take advantage at di nila ginawa ng anumang bagay si Noah sa kabila na siya ay nasa ganung kalalagayan. Bagkus ay kanyang tinakpan ang kanyang kahubaran, at alam nyo, ang bagay na ginawa ng dalawang ito ay paglalarawan sa bagay na ginawa ng Diyos. Well, ano ang aking tinutukoy? Pansinin ninyo ng ang unang mga magulang, si Adan at ang babae, ay nang mahulog sila sa pagkakasala. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na ang lalaki at babaeng ito, sila ay mga hubad, pero hindi sila nahihiya sa kanilang sarili. Ngunit pagkatapos na sila ay mahulog sa pagkakasala, ng babae ay kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din naman. At pagkatapos noon, sila ay nabuksan ng kanilang mga mata at nakilala nila na sila ay mga hubad. Well, yung salitang pagiging hubad dito ay hindi lamang ito basta literal na kalalagayan nila na sila'y hubad. Dahilan, sa una pa mang kalalagayan, ang dalawa namang ito ay wala sila talagang damit. Pero, sabi rito ng chapter 3, verse 7 ng book of Genesis, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. Yung salitang naked na makikita natin dito, there is a sense. Yung nakedness na ito is a sense of guiltiness. Isang sense ng kanilang pagiging guilty dahilan alam nila doon sa kanilang sarili, alam nila they have committed something. Meron silang bagay na nagawa na labas o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang matapos silang bigyan ng utos ng Panginoon na huwag kayong kakain mula sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At nang sila ay makakain dito, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. It is a sense of guilt. Yung salitang nakilala nila na sila ay hubad, and they sewed fig leaves together and made themselves a loin covering. Nagtahi sila ng mga dahon ng igos at naglagay sila ng pantakip sa kanilang sarili.
So mga kapatid, it is a sense of guilt. And then nang sumunod na verse, nang marinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad sa halamanan, ay sa panahon ng dapit hapon, ang lalaki at ang babae ay nagtago. Sabi rito, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God, among the trees of the garden. So dahilan sa ganitong sense of guilt, yung salitang naked dito ay pagpapakita na pagharap nila sa Diyos, they need something to cover them. Naghanap sila ng anumang bagay na kinakailangang itakip nila sa kanilang sarili at alam nila hindi sila pwedeng humarap sa Diyos sa kanilang kalagayan. So they should, nagtahi sila ng loin covering. See, pinakita talaga na ito ay pantapi sa kanilang maselang bahagi ng kanilang katawan. At nang makita nila, ang marinig nila ang Panginoon na lumalakad sa gitna ng halamanan, ay tinago nila ang kanilang sarili. So yung nakedness na ito ay isang sense of guilt na ibig sabihin, alam nila na meron silang bagay na nagawa at kinakailangan nilang itago ang kanilang sarili. Kinakailangan nila ng covering. At bukod sa covering na kanilang ginawa sa kanilang sa kanilang katawan, ay dinala nila ang kanilang sarili doon sa ilalim ng mga punong kahoy at sila'y nagtago. Well, ito po yung magiging kalalagayan ng isang taong makasalanan kapag sila'y harap sa Diyos. Can you imagine mga kapatid, sa huling mga araw, sabi ng Book of Revelation, sa panahon ng pagparito ng Panginoon, sa ikalawang pagparito, sa panahon na kanyang ibubuhos ang kanyang galit, yung mga tao ay magsasabi at sisigaw sila, bundok, bato, tabunan nyo kami. Ayaw namin makita ang galit ng kordero. So ibig sabihin, yung mga tao ay kahit man sila, meron silang saplot, meron silang damit, pero maghahanap sila ng something na pagkukublihan nila, pagtataguan nila kapag sila ay maharap na sa presensya ng Diyos. So dito ang taong ito, ang babae at lalaki, ay kinubli nila ang kanilang sarili. At nagtahi sila at kinubli nila ang sarili. At sila ay tinanong ng Panginoon. At sabi niya, nasaan ka? At sabi ni Adan, sabi ng lalaki, Panginoon, narito ako, nagtatago ako sapagkat ako'y hubad. At sabi ng Panginoon, sino nagsabi na ikaw ay hubad? So it is a sense na kanilang naramdaman sa kanilang sarili. At ngunit, ang kanilang kalalagayan, matapos igawad ng Panginoon ang curse sa serpent, ang parusa sa lalaki, at ang parusa sa babae, then, ang ginawa ng Panginoon, ay sabi rito ng pagkatapos niyang igawad ang curse mula sa serpent at ang parusa sa lalaki at sa babae. Pagdating ng verse 20, tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon pagdating ng verse 20 ng chapter 3. Sabi rito, now the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Anong ginawa ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon sa kanila ay ang Diyos ay gumawa ng garments of skin. At saan galing yung garments na ito na kanyang ginawa? Siya ay pumatay ng isang hayop. Kinuha ang kanyang balat. At siyempre namatay yung hayop. Tumalimsik o bumuhos ang dugo
marahil ng kordero, bawat isa sa kanila, at yung pinakabalat, yung wool ng hayop, sabihin natin ng tupa. Dahilan ng tupa ang siyang, pag yung binalatan ay ang makukuha mo sa kanya yung wool. So, binigyan sila ng damit ng Panginoon, and the Lord made the garments of skin. See? It is not just a wool, but it is a skin. Na ibig sabihin, ito ay kinuha mula sa hayop, at ang hayop ay pinatay at tumulong dugo. At yung garment na ginawa, na inilagay ng Panginoon sa kanila. And the Lord God made the garments of skin for Adam and his wife, and clothed them. Alam niyo ba ang nangyari, ang ginawa ni Shem at ni Ham, or rather ni Japhet, ay isang paglalarawan din. At ang pagko-cover, mga kapatid, alam niyo ba ang pagko-cover na ito, yung pagko-clothe sa dalawang, sa babae at lalaki, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, pinatawad ang kanilang kasalanan. Ang ito ay bagamat ang tao ay nagkasala, and then ang pagpapatawad na ito, ang ginawa ng Panginoon na pagpatay ng hayop, ito ay isang temporaring bagay upang sila ay manatiling nakatayo sa harapan ng Panginoon. Dahilan kung hindi sila papatawarin sa panahong yun, ay sila'y mamamatay. So makikita natin kung last time aking na-mention na ang Diyos ay kung siya ay maghatol ay hindi ayon sa sukat ng kasalanan ng isang tao, kundi mas mababa kaysa sa karampatang kaparusahan na dapat igawad ng Panginoon. At sabi ng Panginoon sa mga tao, sa araw na kayo ay kumain, sa araw na yun ay kayo mamamatay. Pero ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa kanila, at sila ay nabuhay pa ng 900 taon bago sila namatay. So, makikita natin ang point na pinapakita ko rito, mga kapatid. Ilan sa mga pangyayari sa banal na kasulatan, ito ay paglalarawan ng tinatawag na ebanghelyo. Na merong ang pagdadamit o ang pagko-cover, usually mga kapatid, ang pagko-cover ay yung paglalagay ng damit ay ito'y kagaya ng pagtatakip ng kasalanan. Alam niyo ba kung ano ang ibig ang salitang atonement? Ang salitang atonement, ito ay usually ay ginagawa na kapag ang isa sa bahay ng Israel, isa sa congregation ng Israel ay nagkasala, din sila ay kukuha ng hayop, and usually meron silang tinatawag na Day of Atonement. At yun yung panahon na sila ay papatay ng hayop. At yung tinatawag na atonement na ito ay pagtatakip ng kanilang kasalanan. Yung kasalanan nila sa buong taon ay tatakpan sa pamamagitan ng atonement na kanilang gagawin sa sa Day of Atonement, at ang kanilang kasalanan ay maipapatawad. So makikita natin na ang ginawa ng dalawang lalaking ito na siyang naging daan, nag-leads para sa kanila na sila ay i-bless ng Panginoon. Sapagkat nakita nila na, alam nyo, ang ating Panginoon ay hindi siya ng kanyang makita ang mag-asawang ito, ang lalaki at babae. Sapat na kanyang sinabi sa kanila, anong ginawa mo? Ang babae ay nagsabi, si Adan ay tinanong ng Panginoon, anong ginawa mo? Sabi niya, babae na binigay mo sa akin. Binigay niya ako ng bunga, ako'y kumain, at
At sabi ng Panginoon sa babae, anong iyong ginawa? Sabi niya, ang serpente, dinaya ako. At kanyang kinurse ang serpent. Ngunit mga kapatid, pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng bagay na kanyang dapat sabihin sa mag-asawang ito, sapat na yun, hindi na sila pinagwikaan pa ng anumang bagay ng Panginoon. Hindi na sila sinumbatan. Hindi na sila sinisipa sa kanilang kalalagayan. Kundi bagkus, ang Panginoon ay naggawad ng kapatawaran sa kanila sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanilang kasalanan. Na makita natin sa bahaging ito na ginawa ng ni Shem at ni Japhet. Yung kanilang pagtatakip sa kahubaran ni Noah ay dahilan ang kalalagayan ni Noah sa panahong ito ay alam natin na sabihin natin siya ay nagkamali, nagkasala. Ngunit ang ginawa ng dalawang lalaking ito ay tinakpan. Now, pansinin ninyo, ilan sa mga paglalarawan sa banal na kasulatan about the nakedness. Kapag ang isang tao ay nasa kahubaran, ilan sa pagpapakita dito, pansinin ninyo ang aklat ng Revelation. Sa Book of Revelation, ito ay inilarawan sa iglesia ng Laodicea. At ito yung panahon na ating kinabubuhayan. Napansin ninyo ang verse na ito sa verse 17, kung hindi magkamali. Chapter 3. Sabi rito ng verse 17, and because you say, I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing, and you do not know that you are wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sabi niya, sinasabi ng age na ito, dahil ang Laodicea, ang church na ito ay nagre-represent ng age. At ang nire-represent niyang age, mga kapatid, ay ang ating kapanahunan. At ang kapanahunang ito ay nagmamalaki at sinasabi, ito ang panahon na ang mga tao ay mayaman sa kanilang kalalagayan. At sabi rito, sila ay mayaman, I am rich, I have become wealthy, at hindi ako nangangailangan ng anuman. So, na kahit ang pagkilala sa Diyos ay nagagawa nilang tanggihan. Sabi pa ng Book of Romans, sa halip na kanilang kilalanin at i-honor ang Diyos, ay hindi nila binigyan ng dangal, karangalan ng Diyos, na kilalaning Diyos, kundi bagkus kanilang winalang halaga. At sabi niya, hindi namin kailangan ng aluman. Ngunit, sabi rito, nang siya ay tingnan ng Panginoon sa pamamagitan ng mata ng Panginoon, sabi niya, and you do not know that you are wretched. Tingnan natin sa wikang Tagalog ang ganitong bagay. Sabi rito, at hindi mo nalalamang ikaw ay aba. Now, ito ang nire-represent ng isang naked, ng kalalagayan ng hubad, ng kahubaran ng isang tao. So ito ay spiritual na kalalagayan, hindi ito literal, ito isang spiritual na kalalagayan ng isang tao. Maaaring ang tao ay nakadamit ng marangal, nakadamit ng maayos, at hindi gulagulanit ang kanyang damit, at maganda ang kanyang damit na kanyang sinusuot. Pero ang kalalagayan niya ay sabi niya, hindi mo nalalamang ikaw ang aba, ang maralita, ang dukha, ang mahirap, ang kagaya ng pulubi, bulag at hubad. You know, alam niyo ba na ang kalalagayan ng isang tao sa harapan ng Panginoon
ang isang tao na makasalanan, ang kanyang kalalagayan ay hubad siya. Ang kalalagayan ng pagiging hubad ay ibig sabihin walang anumang walang proteksyon sa kanya. Walang covering sa kanya. At ibig sabihin, ang kalalagayan ng isang nasa kahubaran, siya ay humiliated. Ibig sabihin, nakakahiya ang kanyang kalalagayan. Siya ay nasa nakakahiyang kalalagayan. Siya man ay nakasuot ng marangal na damit, but siya ay nasa isang nakakahiyang kalalagayan. And later on, ito ay magmamanifest sa panahon na ang tao ay dadalhin sa kapahamakan na pinakadakilang humiliation na mangyayari sa kanya. So ang isang tao na nasa ganitong kalalagayang hubad, ibig sabihin siya ay walang anuman. Wala siyang anumang bagay. So pinakita rito, kaya ang verse 18 ay sabi ng ating Panginoon, I advise you to buy from me gold refined by fire so that you may become rich. Pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili ng isang gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman. At sabi niya, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Well, mga kapatid, tanging ang isang tao na napatawad ang kanilang kasalanan ay sila lamang ang merong saplot. Do you get the point? Tanging tao na ang kanilang kasalanan, kaya nga yung salitang ang Panginoon ay and the Lord God clothed them. Yung salitang pagsasaplot sa kanila, pagdadamit sa kanila, ay tinakpan ng kanilang kasalanan at hindi na nakita ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Although, hindi man sila nakabalik pa sa Panginoon sa panahong yon, dahilan merong kinakailangan na manunubos na dumating para sila ay tubusin at ibalik sa Diyos. Pero, merong isang pansamantalang bagay na inilagay ang Panginoon upang sila ay makaharap sa Panginoon at ang pagtatakip ng kanilang kasalanan. Kaya sabi rito, upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran at ng pampahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So yung salita rito na huwag isang damit, maputing damit. Usually ang mga saints, ang mga mananampalataya, ang bawat niligtas ng Panginoon ay sila ay nagtataglay ng tinatawag na damit na kasuotan. Tingnan niyo ang isang aklat sa aklat ng Isaiah chapter 61. Sabi rito ng verse 10. Sabi ng verse 10, I will rejoice greatly in the Lord. My soul will exult in my God, for He has clothed me with garments of salvation. He has clothed me with garments of salvation. He has wrapped me with a robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with a garland, and as a bride adorns herself with her jewels. So pinakita rito sa verse na yun, for He has clothed me with the garments of salvation. So kung makikita natin sa ganitong bagay, sino mang tao na hindi ligtas, ang taong yan ay hubad sa kanyang kalalagayan. He's naked. Siya ay nasa kahiyahiyang kalalagayan. Siya ay, sabi rito,
For He has clothed me with the garments of salvation. So salvation is a kind of garment. Garments of salvation. He has wrapped me with the robe of righteousness. Alam niyo ba, sa Old Testament o yung mga tao sa Lumang Tipan, bukod sa meron silang garment, meron pa silang robe. Diba? Yung robe ay ito naman yung parang kalalagayan niya, yung estadyo niya na siya ay merong ganitong bagay. Bukod sa garment, meron siyang robe. At tinawag dito is a robe of righteousness. So yung covering na inilagay sa kanya, yung pagdadamit na inilagay sa kanya, yung garments of salvation, at yung robes of righteousness, hindi po natin pwedeng iharap ang ating sariling righteousness. Hindi natin pwedeng iharap ang sabihin natin, mabuting tao naman ako, hindi naman ako gumagawa ng masamang bagay, nagbibigay ako sa mga dukha. Well, ang lahat ng yan, mga kapatid, ang sabi ng pananasulatan, it is just a filthy rags. Ang katwiran ng isang tao ay kagaya lang ito ng isang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Nakakita ba kayo ng isang taong nagmamalaki at pinagmamalaki ang kanyang damit pero yung kanyang suot na damit ay basahan? Ganun ang kalalagayan ng isang tao na hindi pa nakakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon ang kanilang kasalanan. So may kita natin na ang kalalagayan pala ng isang hubad, spiritually speaking, ay isang tao that he is in sin. Siya ay nasa kanyang kasalanan. Kagaya ng nangyari kay Noah. Siya ay sabihin natin, sa ganung kalalagayan. Ang kalalagayan ng unang babae at lalaki, sila ay nasa kasalanan at kinakailangan nila ng damit. At ang ginawa ng Panginoon na act sa kanila is He covered them. Now, tingnan natin mga kapatid ang ilang pang mga bagay. At alam niyo ba na yung pagdadamit ay pinakita ito kanina na nabasa natin, it is garment of salvation, a robe of righteousness na siyang kinocover sa atin. Ang kinocover sa atin ay ang katwiran ng Diyos na inimpute sa atin. Ito ay hindi natin katwiran, ito ay katwiran ni Kristo na inibinigay sa atin, na inilagay sa atin. At yung katwirang yon, ang siyang magiging damit ng isang mananampalataya at siya ay pwedeng humarap sa harapan ng Panginoon at di siya mapapahiya sa araw na yun. Pero yung mga tao na mananangan sa kanilang sariling gawa, sa araw na yun, maghahanap sila ng pagkukublihan. Now, tingnan natin. Yung salitang pagdadamit ay pagbibigay ng kaligtasan. Paggagawad ng kapatawaran. Yung salita naman, yung ilan sa mga papakita natin, ay ito ay yung paglalagay ng damit ay kagaya rin ito ng pagtubos. Pansinin ninyo ang isang pangyayari sa Book of Ruth. Sa Book of Ruth chapter 3, verse 9, ito ay sa panahon na si Ruth na Moabita ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maghanap ng mapag-aanihan niya o mapamumulutan ng uhay, ng trigo o ng sibada. Sa panahong yon ay napadpad siya sa isang lugar na ito ay sa lugar na pag-aari ni Boaz. At
kung babasahin natin ang aklat ng Ruth, ay ito yung pangyayari na si Ruth isa sa mga anak ni Naomi, si Naomi at si Elimelech ay mga Israelita na taga Bethlehem at sila ay lumipat ng Moab. At pagdating doon sa Moab ay nakaranas sila sa ating termino ay parang napakaraming kamalasan. Naghirap, naibenta ang kanilang mga pag-aari hanggang sa namatay ang kanilang asawa, namatay ang kanyang 2 anak, at ang naiwan sa kanya ay ang kanyang mga manugang na si Orpa at si Ruth. At nang mabalitaan niya, nagbabalik na siya, ang Bethlehem, Judah ay dinalaw na ng Panginoon dahil nagkaroon ng famine, kaya sila umalis ng Bethlehem at nag-migrate pumunta sa lugar ng Moab. Pero nang mabalitaan niya na ang Diyos ay muling nagpala sa lugar ng Bethlehem, sabi niya, babalik ako sa Bethlehem. At ito yung panahon naman na iniwan siya ni Orpa at sumama sa kanya si Ruth. At pagdating doon sa lugar ng Bethlehem ay wala silang anuman at ang kailangan lamang na gawin para sila makaraos sa pang-araw-araw na buhay ay mamulot ng mga trigo, ang mga uhay ng sibada sa panahon ng barley harvest. At nagkataon na siya ay napunta roon sa lugar ni Boaz. At nang siya'y at ang panahon o yung tradisyon na ginagawa sa Israel, kapag ang iyong pag-aari ay naibenta mo, kung ikaw ay may kakayanang tubusin ang iyong pag-aari, ay tubusin mo. Pero kapag wala kang kakayanan, ay pwede kang kumuha ng isa sa malapit mong kamag-anak at siya ang tumubos ng mga pag-aari na nawala sa iyo. Ang tawag dito ay the law of redemption. At nangyari ng si Boaz ay isa sa malapit na kamag-anak ni Naomi at ni Elimelech. At siya lamang ang tanging paraan para makatubos ng lahat ng pag-aari na nawala kay Naomi at kay Elimelech at maibalik sa kanila. Pero ang isang paraan ay si Ruth ay pumunta doon sa threshing floor at sabi rito ng Book of Ruth, chapter 3, verse 9. Sabi ng verse na yan, ito yung panahon na sinabi ni Naomi sa kanya, punta ka doon sa threshing floor, tandaan mo kung saan humiga si Boaz at kung saan siya humiga ka doon sa kanyang paanan. Dahilan, ito ay isang paraan upang ipakita ang isang bagay na kanyang sabi niya, gawin mo kung anong sinasabi ko at siya nang susunod na mangungusap sa iyo. Taas natin ng konti sa verse 17 and sa verse 7. When Boaz had eaten and drunk and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain. She came secretly and uncovered his feet and lay down. Kanyang in-uncover ang paa ni Boaz at siya doon humiga. At sabi na sumunod na pangungusap, and it happened in the middle of the night that the man was startled and bent forward, and behold, a woman was lying at his feet. And he said, who are you? And she answered, I am Ruth, your maid. So spread your covering over your maid, for you are a close relative. Sa ibang version, kung tingnan natin ang ESV version, I am Ruth your servant, spread your wings over your servant. So dito ay pinapakita na sabi niya, iyong iunat. Balikan mo yung NASB. Sabi niya, spread your covering over your maid. Yung salitang covering na ito ay pagpapakita ng redemption. Katubusan. Dahilan ang situation ngayon ni Ruth at ni Naomi, they are naked. Ibig sabihin, sila ay walang-wala. Walang anuman sa kanila.
mahirap sila, dukha sila, at walang anuman. So yung ganitong kalalagayan ay pinapakita sa kalalagayan ng Israel at kinakailangan niya ng katubusan, ng redemption. Now mga kapatid, patapos ko ipakita sa inyo ang mga punto na pinapahayag ng banal na kasulatan, gusto ko naman tingnan ang isang bahagi na naghatid kay Shem at kay Japhet na sila ay maging daan ng pagpapala. At ngayon, maaaring tatanong niyo sa akin, paano ito mangyayari sa akin? At bakit ang ating pinag-uusapan it is an act that leads to blessing. Gusto kong tingnan ng ilang bahagi. So matapos kong ipakita ang spiritual side ng nakedness, puntahan naman natin ang isa pang bahagi at ito ay may kinalaman din. Pansinin niyo ang kalalagayan ng sinabi ng isang Psalms na pinakita rito. Psalms 32. Psalms 32 verse 1. Verse 1, how blessed is he whose transgression is forgiven. Sabi niya, gaano kapalad ang isang tao na ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Kung merong pinakamapalad na tao, mga kapatid, ang pinakamapalad na tao ay ang kataong ang kanyang kasalanan ay pinatawad. Dahilan kapag ang tao ang kanyang kasalanan ay pinatawad, ibig sabihin, siya ay maliligtas. How blessed is he whose transgression is forgiven, and sumunod the praise, whose sin is covered. Na ang kanyang kasalanan ay tinakpan. Whose sin is covered. Paano yung pagtatakip na sa bagay nito? How blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. Gaano kapalad ang isang tao na sa kanya ay hindi ibibilang ang kanyang kasalanan. So yun yung pinakita natin na ginawa ng Panginoon na covering sa kanilang nakedness. Ang pagtatakip sa kanilang kahubaran na ginawa ng Diyos sa mag-asawang Adam and Eve. Na sila ay takpan ang kanilang kahubaran, ibig sabihin ang kanilang kasalanan ay pinatawad. Ang kanilang mga pagsalangsang ay pinatawad, ang kanilang kasalanan ay tinakpan at hindi na nakita pa ng Panginoon ang kanilang kasalanan. How blessed is the man whom the Lord does not impute, hindi na binibilang sa kanya ang kanyang kasalanan, and whose spirit there is no deceit. Ito ay ang pagdadamit ay kagaya ng kapatawaran na iginagawad sa isang tao. Gusto kong tingnan natin ang isang bahagi ng Proverbs. O puntahan pa natin ang isang verse sa aklat ng Psalms chapter 85. Psalms 85 verse 1 to verse 3. Sabi ng verse 1, O Lord, you showed favor to your land. You restored the captivity of Jacob. You forgave the iniquity of your people. Yan yung verse 2. You forgave
the iniquity of your people. You covered all their sin. You withdrew all your fury. You turned away from your burning anger. Sabi niya, ang verse 2, you forgave the iniquity of your people, and you covered all their sin. Ito yung panahon na ang bayan ng Israel ay nakabalik sila doon sa after ng kanilang captivity sa Babylon. Naalala niyo kung paano si Daniel ay nanalangin sa Panginoon? Nang siya'y nanalangin doon sa kanyang prayer sa chapter 9 ng Book of Daniel, sabi niya, O Lord, forgive. Panginoon, ipatawad mo. Panginoon, lingapin mo. Iyong tingnan. Panginoon, gawin mo. So yung intercession na ginawa ni Daniel sa chapter 9 ay yung kanyang paghingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan na gawa. At yung pagbabalik ng Panginoon sa Israel, pabalik after ng kanilang captivity, ay ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. At sila, ang kanilang mga kasalanan ay kinover, tinakpan sa panahong ito. Now, isa sa blessedness na pwede nating maranasan sa uling maaraw nito ay kagaya ng bagay na ginawa ni Ham, or rather ni Shem at ni Japhet. Na sa kabila ng kanyang ama ay nahulog sa ganitong kalalagayan, hindi niya ginawa yung kagaya ng ginawa ni Ham na kanyang kinuwento pa sa iba. Bagkus ang ginawa ni Shem at ni Japhet ay tinakpan ng kanilang kasalanan. Alam niyo ba mga kapatid, isa sa sinasabi sa aklat ng Galatians chapter 6 ay ito. Chapter 6 verse 1. Galatians 6 verse 1. Sabi ng verse na yan, Brethren, even if anyone is caught in any trespass. Basahin natin sa Tagalog. Mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway o yung nahulog sa pagkakasala, sabi niya, kayong mga nasa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Now, ang isa sa idea na pinapakita rito ni Apostol Pablo na sabi niya, kapag ikaw ay nakita mo ang isa sa iyong kapatid na nahulog sa pagkakasala at ikaw na espiritual ay ang iyong gawin ay i-restore mo siya sa pamamagitan ng espiritu ng kaamuan. Tulungan mo siya na siya ay makapanumbalik. Yan ang payo ni Apostol Pablo. Kapag nakita mo ang iyong kapatid na nasumpungan sa pagsuway o nahulog sa pagkakasala, ikaw na spiritual ay i-restore mo siya sa pamamagitan ng espiritu ng kaamuan na iniisip mo, baka ikaw naman ay humantong din naman sa kanyang kalalagayan. Ang iniisip mo na baka ikaw rin ay baka mangyari na ikaw rin ay mahulog sa ganung kalalagayan. So just consider. So ang idea na ito ay pinakita ni Apostol Pablo upang ang isang tao ay hindi magmamalaki sa kanyang sarili. Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ikaw na nakatayo ay mag-ingat ka, baka dumating ang panahon ikaw naman ang bumagsak.
So sabi niya, sino man na nakasumpong ng isang kapatid na nahulog sa pagkakasala, ikaw ay iyong i-restore siya sa pamamagitan ng Espiritu ng Kamuan. Considering yourself na baka ikaw rin naman ay magkagayon. So ang ginawa ni Shem at ni Japhet, as instead na ikwento niya rin ang kagaya ng ginawa ni Ham. Kinuwento niya sa kanyang mga kapatid. But instead of doing the same thing, ang ginawa ni Japhet at ni Shem ay tinakpan nila ang kahubaran ni Noah. They covered Noah's nakedness. At hindi na nila in-spread out pa katulad ng ginagawa ni Ham, kundi kanilang tinakpan. Dahilan sa pamamagitan ng ganitong bagay. Napapansin ninyo, pinakita ng aklat ng James chapter 5 verse 19. Sa book of James, sa last chapter ng chapter 5, verse 19 and verse 20. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo sa katotohanan at siya'y papagbaliking loob ng sino man. So sabi niya, if any among you strays from the truth, kung mayroong sino man na mahiwalay o malihis sa katotohanan, at ikaw, sabi niya, and one turns him back at siya ay naibalik. Ang sabi riyan? At kung siya ay isa sa inyo and one turns him back, at kapag siya ay naibalik, sabi niya, next verse, ay alamin ninyo nito na ang nakapagbalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Ito yung bagay na significant na pinakita ng ginawa ni Shem at ni Japhet. At sinabi ni Apostol Santiago sa kanyang pangusap, let him know, kung ang sino man ay makapagbalik loob doon sa isang tao na napasinsay sa katotohanan, kung maibabalik mo siya, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Kanyang tatakpan ang maraming kasalanan. Ano yung blessedness na yan? Ano yung act na yan na maglilid sa blessing? Kagaya na ng ginawa ng dalawang magkapatid na ito. Then afterward, nang makilala ni Noah ang ginawa ng dalawang anak na ito, he blessed them. Pinagpala niya. At sabi niya, pagpalain, purihin ng Diyos ni Shem at Japhet, at pagpalain ng Diyos ang kanyang tent. Kaya dahilan, sabi rito, will cover a multitude of sin. Ang pagtatakip ay isang bagay na napakahalaga. Sabi rito ng isa pang talata, tingnan natin ang pangungusap ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Sa 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi rito, verse 7, starting verse 7, the end of all things is near.
Therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. And verse 8, above all, keep fervent in your love. Keep fervent in your love for one another. For because love covers a multitude of sins. Ano sabi sa Tagalog? Higit sa lahat o nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Pinakita ni Apostol Pedro ang ganitong pangungusap niya. Ano ang magiging kahalintulad ng ganitong bagay? Naalala ko ang sabi pa ng isang talata, kapag ang isang tao, I think it is in the book of Daniel, na ay kanyang na-convert ang isang tao mula sa kanyang maling paraan ng pamumuhay. Sabi niya, ang kanyang bituin ay magiging isang isang mainam na kalalagayan. Pabalikan ko lang yung verse na ito at pinakita ron, sabi niya, maging maningas ang inyong pag-ibigan sa bawat isa sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Sa aklat ng Proverbs chapter 10, verse 12, sabi ng verse na yan, gusto kong basahin sa aking version. Sabi rito, hatred stirs up strife, but love covers all transgression. Sabi niya, ang galit ay humihila ng maraming pagtatalo. Ang pagtatanim, sa English is hatred. Ang galit ay humihila ng maraming pagtatalo, ngunit ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming pagkakasala. Pagsalangsang. Tuloy natin ang isa pang talata sa verse chapter 17. Sa verse 9. Ang verse na ito ay nagsabing, sabi ng verse 9, he who conceals a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates intimate friends. Sa Tagalog ay nagsasabi ng, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. You know, ang verse na ito ay kung ang isang bahagi na ating pinagtuunan ng pansin kanina, bakit pinagpala ng Diyos, or rather, bakit blessed ng Panginoon si Noah, or rather ni Noah ang kanyang mga anak, dahil meron silang bagay na ginawa na ito'y isang act, na ito'y gawa mismo ng Diyos. It is an act of God. Ito'y gawa ng Diyos ang mag-cover ng kasalanan. Not to spread out. Hindi para ikalat kagaya ng ginawa ni Ham. But rather, ang pagtatakip pala ay kagaya ito ng pagpapatawad
paglalagay ng isang bagay na, alam nyo, isa sa paglalarawan ng pagpapatawad na ginawa ng Panginoon ay sabi niya ay itinapon niya sa dagat ng pagkalimot. Isa pang paglalarawan ng pagpapatawad na ginawa ng Panginoon ay sabi niya, He overlooked. Merong isang awit na nagsabing, He looked beyond. If you look beyond, ay hindi ka doon nakatingin. Ang ginawa nila Shem at nila Japet, they look away. Hindi nila tiningnan yung nakedness ni Noah. Yung kanyang mahinang kalalagayan, because they cover it. They didn't spread it out. Hindi na nila ginayang kagaya ng ginawa ni Ham. So mga kapatid, I believe that there is a blessing sa ganitong bagay. Merong pagpapala sa ganitong bagay na ipinahayag ni Solomon. Pero ang pinaka-pangunahin sa ganitong bagay ay walang iba kundi, sabi niya, ang pag-ibig ang siyang magtatakip ng maraming kasalanan. Sometimes ang pangungusap ng ating Panginoon, or rather, ang pangungusap nila Apostol Pablo sa kanyang mga sulat ay sometimes hindi kayang liripin ng isang mananampalataya. Kagaya ng kanyang pinahayag dito sa aklat ng Ephesians chapter 4. Dahilan pinakita niya sa verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. And let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Tingnan natin sa Tagalog. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, at kadaldalan at panlilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masama akala. So, ang pagko-cover ay ang pagtatakip ay pag-stop ng lahat ng bagay. Pero, pag ito ay hindi mo i-cover, then ito ay spread out, kagaya ng pinakita rito. Sabi niya, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, at kadaldalan, at panlilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. And verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So ang klase at paraan ng pagpapatawad na tinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang mga anak ay kagaya ng pagpapatawad ng Diyos alang-alang kay Kristo Jesus. Ang ganitong bagay ito ay act ng Diyos. As I said kanina, ito ay gawa ng Diyos, ito ay nature ng Diyos. Anong nature ng Diyos? Is to cover. Ang nature ng Diyos ay takpan at damtan ang kahubaran ng isang lingkod ng Diyos. At ito yung kanyang ipinahayag. Kaya, kung ating tatapusin ang bahaging ito ay isang napakainam na bilin na kanyang ibinigay. At kung nais natin ang Espiritu Santo
ay manatili sa kanyang paggawa sa bawat isa sa atin. And in fact, ito ay mahalagang bahagi pag pinag-usapan na natin ang inner anointing. Dahilan pagdating sa inner anointing, ito ay kakaiba sa outer anointing. Ang outer anointing ay may kinalaman sa empowerment. But sa ang inner anointing ay may kinalaman sa character. At yan ang dahilan, nakikita natin, kung ang outer anointing is transferable, ang inner anointing, you cannot transfer it. Dahilan, may kinalaman ito sa katangian ng isang mananampalataya. Diyos ang magpala sa atin, mga kapatid. I hope ang ilang mga bahaging ito ay maging sapat para makita natin ano ang kalikasan ng Panginoon na siyang pinapakita sa huling mga araw nito. God bless you. Tayo tumayo sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Witin natin muli ang awit na yan. He looked beyond my fault and saw my need. Ang awit, ang first verse, ay nagsasabi, this is an amazing grace. Ito ay dahilan sa kamanghamanghang biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Diyos ang siyang naghahatid sa atin tungo para tayo ay dalhan ng isang katangian na kagaya ng ating Panginoon. Sing that song. Amazing grace shall always be my song of praise, for it was grace that brought my liberty. Yes, amen. I do not know just why He came to love me so. He looked beyond my fault and saw my need. Yes, Lord. I shall forever lift mine eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for
blessed in the name of Jesus. Tayo dumulog sa isang panalangin sa oras na ito. Dalangin ko sa 5 araw nito ng mga anak ng Diyos ay akayin sila ng Espiritu ng Panginoon at sila ay magmanifest mula sa kanila ang katangian na galing mismo sa ating Panginoon. Ang karakter ni Kristo, ang karakter ng Diyos, at isa sa kanyang katangian is to cover the sin. Takpan ang kasalanan and not to spread it out. Merong isang verse na nagsasabi kagaya ng verse na ating nabasa kanina. Sino man na masumpungan sa pagsuway ay isa na merong, kung ikaw ay alam mo na ikaw ay spiritual, then yun siyang ipapanumbalik upang alalahanin mo rin dahilan baka isang araw ikaw rin naman ay mahulog sa ganung bagay. Hallelujah. Iko ang ating maulo, tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, naniniwala kaming lubos ng katangian na nagmumula sa iyo ay patuloy mong ninanais na makita sa iyong mga anak sa uling araw nito. Nangusap ka sa aklat ng Matthew at iyong pinahayag na upang kami ay maging mga kagaya ng mga anak ng Diyos, anak ng aming Ama na nasa langit, ay makikitaan kami, Panginoon, ng isang uri ng kalikasan, at ang kalikasan niyan ay ang kalikasan ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ng iyong mga anak. Hallelujah. Lord God, dalhin mo kami sa ganitong uri ng blessedness, Lord. At doon mo igawad, Lord, ang iyong lubos na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa na ang kanilang mga gawa, Panginoon, ay kagaya ng pinakita at halimbawang ginawa ng 2 magkapatid na ito, na kanilang tinakpan ang kasalanan, ang kahubaran ng kanilang amang si Noah. Hindi sila gumaya kagaya ng ginawa ni Ham na patuloy na dinadala ang ganitong ang kalalagayan ng kanilang ama. Bagkus, Lord, ibinigay nila ang isang mataas na respeto dahilan si Noah ay isang mangangaral. Si Noah ay isang preacher. Noah is a preacher of righteousness. At bilang isang ganitong iyong inilagay sa ganitong bagay, bagamat natapos ang kanyang ministry, natapos ang paggawa ng arka, ngunit Lord God, siya ay nananatili. Sinabi ng iyong mga salita, gifts and calling is up without repentance. At ang isang lalaking ito ay nananatili na dapat siya ay bigyan ng ganitong honor, Lord, sapagkat iyong sinabi sa iyong mga salita, touch not mine anointed one and do my prophets no harm. At kahit man, O Diyos, hallelujah, ang mga ordinaryong mananampalataya sa uling araw nito ay marapat naming gawin ang ganitong bagay to cover up, damtan kung meron mang nasa kalalagayan ng kahubaran, Panginoon, ay kami ay maglagay ng takip sa kanila at di lalo silang hubdan sa sino man, Panginoon, kundi bagkus kami ang magdala ng damit ng covering sa kanila. At sa pamamagitan ng pag-ibig na dumadaloy mula sa iyo, Panginoon, ay dadaloy mula sa iyo patungo sa amin. At kagaya ng sinabi ng iyong mga salita, dahilan ng pag-ibig mo ay napapahid sa aming mga puso, Panginoon, ay gayon ang isang uri ng
katangian na yung makikita, Panginoon, sa huling mga araw nito. And in that way, Lord God, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala ay yung igagawad, Panginoon. Hallelujah. At ang pagpapatuloy ng buhay ng iyong mga anak ay magdadala ng kaluguran sa iyong pangalan at magdadala ng kapurihan kagaya ng ipinahayag ni Noah. Purihin ang Diyos ni Japhet at ni Shem. Blessed be the name of the Lord God of Shem and Japhet. At pinagpala mo, Lord, ang kanilang mga tent, Panginoong Diyos, ang kanilang mga dwelling place, at ginawa mo silang fruitful, Panginoon. O Diyos, ganun ang iyong gawin sa huling maaraw nito. Hallelujah. Kung meron man kaming mga kakulangan, Panginoon, ang iyong biyaya ay tumulong sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord God, hallelujah, ang mamayani sa amin ay ang iyong saganang pag-ibig na dadaloy sa aming mga puso. Lord, pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid sa huling mga araw nito at lubos na biyaya ay gumawa sa bawat isa. Nagbabalik kami ng kadakilan sa iyo at habang aming tatapusin ang maliit na gawain ito na may lubos na pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God, praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito at magandang gabi sa bawat isa atin. At habang